Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Araling Panlipunan. Kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ang aralin na ito ay naglalaman ng kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Matapos mong basahin at sagutan ang mga gawain sa aralin na ito, inaasahan na maipapaliwanag mo ang kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan na ilalarawan ang katangiang pisikal ng bansang Pilipinas at napapahalagahan ang kultura ng bayan. Limang tema ng geografiya. Lokasyon na absolute. Nagamit ang mga imahinasyong guhit tulad ng latitude sa grid. Ang pagkukrus ng dalawang guhit na ito ang tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang lugar sa daigdig. Relatibong lokasyon na ang batayan ay mga lugar at batay na nasa paligid nito. Halimbawa, ang mga anyong lupa at tubig at mga estrukturang gawa ng tao. Rehiyon, bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural. Interaksyon ng tao at kapaligiran, ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan. Paggalaw, ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar. Kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likhas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. Gawain bilang isa. Basahing mabuti ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Saang kontinente makikita ang lokasyon ng Pilipinas? Ito ay letrang A sa kontinente ng Asya. Saan karaniwang makikita ang komunidad ng mga unang Pilipino? Ito ay sa B. Bundok. Ano ang tawag sa kapatiran ng mga sinaunang Pilipino? Ito ay ang letrang C. Kongregasyon. Ano ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunan unang panahon? Ang sagot ay letrang A. Maharlika. Anong ideya o konsepto ang patuloy na humuhubog sa pag-unlad ng kabuhayan at paglinang ng kultura ng tao? Ang tamang sagot ay letrang A. Geografiya. Gawain bilang dalawa. Mula sa krusalita, subukan mong hanapin sa anumang direksyon ang salita na tinutukoy sa bawat bilang. Bigkis o pagtutulungan para sa kapwa kapakinabangan. Ito ay ang ugnayan. Ang pangunahing tagalinang ng kapaligiran para sa kanyang kabuhayan at pagtugon sa pangangailangan. Ito ay ang tao. Kalikasan, ang ekolohikal na komposisyon ng daigdig. Ito ay ang kapaligiran.
Maunlad na yugto ng kulturang panlipunan, moral at kultural. Ito ay ang kabihasnan. Pag-aaral sa katangiang pisikal ng mundo. Ito ay ang heograpiya. Gawain bilang 3. Isulat sa patlang kung ang sitwasyon ay tungkol sa lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran at paggalaw. May tropikal na klima ang Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa kapaligiran. Matatagpuan ang Pilipinas sa kanluran ng Pacific Ocean, timog ng Bashi Channel at silangan ng West Philippine Sea. Ito ay tumutukoy sa lokasyon. Ang pangingisda ay isang aktibong kabuhayan ng mga Pilipino dahil sa napalilibutan ng dagat ang bansa. Ito ay tumutukoy tungkol sa lugar. Libo-libong Pilipino ang mangingibang bansa sa Australia, New Zealand at Amerika para maghanap buhay. Ito ay tumutukoy sa paggalaw. Kasapi ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations. Ito ay tumutukoy sa interaksyon ng tao. Gawain bilang 4. Piliin ang letra sa hanay B na kaugnay ng nasa hanay A. Malaking bangka na sinakyan ng mga Malay nang magpunta sa Pilipinas. Ito ay ang letrang B. Balangay. Nag-aaral ng mga bagay na may kaugnayan sa mga tao noong unang panahon. Ito ay letrang A. Arkeoloho. Unang nanahan sa Pilipinas. Ito ay ang mga o letrang D. Taong Tabon. Dumating sa Pilipinas mula sa kalupaang Asya. Ito ay ang mga letrang J. Ita. Sa pamamagitan nito, dumating ang mga Ita sa ating bansa. Ang sagot ay letrang C. Lupa. 2 pangkat na dumating sa Pilipinas noong unang panahon. Ito ay ang letrang H. Indones. 2 pangkat na mga taong dumating sa Pilipinas. Ito ay ang letrang G. Nagmula sa katimugang China at Indochina. Ito ay letrang H. Indones. May taas na 4 na talampakan lamang. Ito ay ang mga letrang J. Ita. Ninuno ng mga Muslim sa Mindanao. Ito ay ang letrang F. Malay. Gawain bilang 5. Gumawa ka ng graffiti wall. Isulat ang iyong sariling ideya tungkol sa tanong sa ibaba. Ang tanong, paano maipapakita ang pag-unawa sa kahalagahan ng mga pamanang ipinagkakaloob ng mga sinaunang kabihasnang nagtagumpay sa hamong dulot ng kapaligiran nito? Sa pamamagitan ng respeto sa kanilang paniniwala, pagmamahal sa kultura,
pagtuloy na pag-aaral sa kanilang kasaysayan. Ikumpara ang paniniwala ng relihiyong Islam sa ibang mga relihiyon. Ano sa iyong pananaw ang mga bagay na nakatulong upang mapalaganap ang relihiyong Islam sa Pilipinas? Ang mga Muslim ay naniniwala na mayroon lamang nag-iisang kataas-taasang Diyos o Allah. Sa Islam, ang maniwala kay Allah ay hindi lamang maniwala sa pagkakaroon ni Allah o ng Diyos, pagkus pati na rin ang paniniwala na lahat ng katangian ni Allah, sa pagsamba sa Kanya na nag-iisa at ang pagsunod sa lahat ng Kanyang pinag-uutos. Dahil sa ganitong paniniwala ng mga Muslim, ang relihiyong ito ay madaling napalaganap sa ating bansa. Gawain bilang 6. Ano ang pagkakaiba ng kulturang Luzon, Visayas at Mindanao? Ano ang naging epekto ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga isla sa kasaysayan ng Pilipinas? Ang bawat kapuluan sa Pilipinas ay nag-iiba sa kanilang mga kultura. Una na rito ang pagkakaiba-iba sa wikang sinasalita, relihiyon, paniwala, pamahiin at kaugalian. Ngunit kahit may kaibahan sa kinagisnang kultura ang bawat mamamayan, ito ay hindi naging hadlang upang magkaroon ng pagkakaunawaan at kapayapaan. Gawain bilang 7. Pumili ng mga pangungusap sa loob ng kahon na naglalarawan sa ating bansa. Ang pangungusap A. Ang Pilipinas ay kabilang sa bansang tropikal. Ang pangungusap letrang B. Mayaman sa magagandang tanawin ang ating bansa. Ang pangungusap na letrang F. Dumaan sa lupang tulay ang mga sinaunang tao sa Pilipinas. At pangungusap na letrang G. Sumakay sa balangay ang ibang pangkat na mga ninuno ng mga Pilipino. Gawain bilang 8. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama at mali kung hindi ang isagot. Ang mga sinaunang tao ay nabuhay sa 21st na siglo. Ito ay mali. Ang mga Ita o Negrito ay namuhay sa mga magagarang bahay. Ito ay mali. Ang mga labi o buto ng mga Tabunman ay nakuha sa kuweba ng Palawan. Ito ay tama. Ayon kay Dr. Otley Bayer, ang pangkat ng mga Ita ang unang dumating sa Pilipinas. Ito ay tama. Ang sistemang pandarayuhan ng mga tao ay nagaganap para maghanap ng mas mabuti at ikauunlad nila. Ito ay tama. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Araling Panlipunan. Paalam!